Good evening sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Long time. So this privilege na binigay ng Panginoon sa atin sa gabing ito. Napakabuti ng Panginoon sa kabila ng mga pagsubok na pinagkaloob ng na naranasan natin sa araw-araw ng ating buhay. Pero mag-testimony muna ako, long time na hindi nyo ako nakita sa live. But salamat sa mga provision ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So thanks God na sa kabila ng mga trials sa COVID, sa pandemic ngayon, na ang mga sitwasyon lalo ngayon na paghirap na ang mga sitwasyon ng bawat isa. But thanks God na hindi tayo pinahabayaan ng Panginoon, na sa kabila ng mga sitwasyon natin, andito pa rin tayo, iniingatan tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. So salamat sa mga kapatiran sa gabing ito na nakikinig at na nanonood sa mga oras nito. At salamat din sa inyo sa suporta, na lagi kayo nandyan, na sa kabila ng lahat ay hindi tayo nawalay sa Panginoon. Lagi tayo ini-equip ng Panginoon na magmahalan sa bawat isa, at lagi pinapaalala ng Holy Spirit sa atin na magkaisa tayo. And nasa revelation ako ngayon. God is coming soon, na tuwing magbabasa ako ng salita ng Panginoon ay lagi nire-remind ng Diyos sa atin na mapagtiyaga kayo sa inyong pananampalataya, na lagi kayong maging masigasig sa paggawa ng kabutihan sa kapwa natin, at sa pagsunod sa Panginoon, na malapit ng Panginoon na dumating. So lagi tayong handa, huwag tayong mawalay sa Panginoon kahit anumang mga trials na dinadanas natin sa araw-araw ng ating buhay. So ang Panginoon, hindi niya tayo pabayaan, basta abide lang tayo sa Diyos. Amen. So before we start, let us pray. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa gabing ito. Salamat sa gabay mo at patnubay mo, Panginoon, sa amin. Salamat sa privilege na binigay mo sa akin, Panginoon o God, na muli na naman na makarinig sila ng salita mong banal, Panginoon. Lord, buksan mo ang aming puso at isipan, at isulat mo ang pagbulay-bulayan namin sa gabing ito, Panginoon, sa aming puso, na ang mga salita mo na hindi mawalay sa amin. At ang mga tuntunin mo ay tulungan mo kami, O Diyos, na masunod namin ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Holy Spirit, itago mo ko sa iyong likuran, O Diyos. Hindi ko kaya iayag ang iyong salita, Panginoon. We need you so much, O Lord God. Ikaw po magsalita sa gabing ito. I-anoint mo po aking bibig, Panginoon, na ang iyong salita lamang ang lalabas sa aking bibig, Panginoon, Lord God. And let your mighty angels surround us right now, at paapuyin mo to ang paligid namin, Panginoon, na wala makalapit na mga kampon ng dyablo na mang-distract sa gabing ito, sa pangalan ni Yeshua Masaya. Amen. So ang ating topic for tonight is salvation is found in Yeshua HaMashiach alone. Bakit nga ba laging inuulit-ulit ng Panginoon ang mga revelation, mga salita niya sa atin? Dahil ito ang pinakamahalaga sa buhay natin, na hindi ito dapat mawalay sa atin, na pinapaalala ng Panginoon na ang napakahalaga ang kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin. So salvation is found in Yeshua alone. So sa hindi pa po, lalo na sa mga kaibigan ko na nakikinig sa mga oras na ito, sa mga klase ko, na ang Yeshua, ito yung si Jesus Christ na tinatawag ng common name na tinatawag ng mga tao na nakakilala, na kilalang kilala. But the true name of Jesus Christ is Yeshua. So in Ephesians 2:1 and 5, binuhay kayo kasama ni Yeshua. Holy Spirit, bless you, Holy Word. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayo gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo.
At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Dati namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinusunod natin ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan nating iyon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Number 4. Ngunit mawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit tinuturing tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Yeshua Masaya. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Amen. Point number 1. Holy Spirit, bless you, Holy Word. From death to life. Without knowing Yeshua Masaya, our lives before are useless. Full of deception, full of lust, envy, greed, makamundo at walang pagmamahal sa Diyos. Dahil kay Adan, he committed sin to God. So sin entered the world, and Satan blinded all the humanity. But God did not forsake us with our hopeless situation. Praise the Lord. That is why, by the grace of God, He sent His Son, Yeshua Masaya, to die at the cross to save us. So humankind received salvation through the blood of Yeshua HaMashiach. Ito po yung sinasabi ng Panginoon na ginawa niya dahil sa habag niya sa atin. Na dapat ito lagi natin bigyan ng halaga ang pagkamatay ng ating Yeshua Masay sa krus ng Kalbaryo. Pero kahit na alam na natin ang lahat ng ito, na niligtas tayo lahat ng Panginoon, pero nagpapatuloy pa rin tayo sa ating mga makamundong pamumuhay. So, tinanggal na lahat ng Diyos ang makamundo natin. Dinala niya lahat sa krus ng Kalbaryo, lahat ng mga kasalanan natin, kahihiyan na mga lustful natin, lahat ng mga adultery natin, ang pagkasugapa natin sa mundong ito. Pero meron pa rin tayong pamumuhay na ganito. Hindi natin kaya ang lahat ng ito without the Holy Spirit. Kaya minsan, because Satan is very tricky, minsan nakakalimutan natin na akala natin ang ginagawa natin always sa araw-araw nating buhay, akala natin tama lahat. Kasi kung ano nga ang laman ng puso mo, yan ang lumalabas sa mga karumihan ng galing sa puso sa pamamagitan ng ating bibig. So kahit na minsan kinukonvict na tayo ng Holy Spirit, pero nagpapatuloy pa rin tayo. Kahit mismo tayo mga anak na ng Diyos, na alam natin na mali, na alam natin na babasa natin ang salita ng Panginoon, na alam natin na hindi niya kinalulugdan ang mga gossiping, yung mga I have one friend na sinasabi niya na she's already born again, na sinasabi niya sarili niya na nabuburing daw siya dahil para gusto lang ba niya ma-in sa mundong ito. So alam niya kung ang katotohanan, pero para lang matanggal daw ang boring niya, ang ano tawag nito, ang pagka homesick niya sa pamilya niya. So she keep on what you call this, kumakanta ng mga worldly. So sinabihan ko siya na ang Diyos hindi nalulugod sa mga ganyan. Kaya ang Panginoon lagi nag-remind sa atin na magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Parang mga salita ng Panginoon, ito lagi magpapaalala sa atin sa mga ginagawa natin na hindi niya kinalulugdan. So, napakabuti ng Panginoon dahil ang Holy Spirit, araw-araw lagi siya nagpapaalala sa atin. Kaya ang daming mga sinasabi nila na alam ko naman yun, kasi ganito pa ako eh. So pag ikaw bilang isang nakakaalam ng salita ng Panginoon,
Kailangan natin mga kapatid natin na even though na born again na sila, even though na may relasyon na sila sa Panginoon, kailangan natin sila i-remind. Huwag tayong mag-atubiling na, ay baka masaktan siya, baka mapahiya siya. Huwag nating isipin yon. Lagi nating ipaalala sa kanya na dahil sa ikaliligtas niya, para yun sa ikabubuto niya, hindi yung para pagja-judge. Kasi kung lubos natin na unawaan ang salita ng Panginoon, we need to share. We need to share the gospel. Kasi sayang naman na nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, tapos kinikip lang natin sa sarili natin. Ihayag natin ang katotohanan. Para sa mga tao na awakening sila na, nga no, tama nga naman siya. Masaktan man siya, pero totoo. Dahil gusto mo rin siya na maging matuwid sa paningin ng Panginoon. Na gusto mo rin siya ay maligtas din. Wag natin hayaan ang mga kapatiran o mga kaibigan natin o pamilya natin magpatuloy sila sa kasalanan dahil namatay si Yeshua Masay dahil sa ating kasalanan. Hindi lang sa akin, hindi lang sa iba, lahat na tao namatay. Sa buong mundo namatay ang ating Panginoon Yeshua Masaya. So tayo na kinalugdan tayo na binigyan tayo ng biyaya ng Panginoon sa kanyang salita, so we need to share the word of God sa mga tao na nagpapatuloy pa sa kasalanan na until now bulag pa sa mga pamumuhay nila. Amen. In Ephesians 2:1-5, ito yung verse natin kanina. Binuhay kayo kasama ni Yeshua. Nung una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Tayo po to. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Dati namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinusunod natin ang masamang hilig ng katawan at ang pag-iisip. Sa kalagay nating iyon, kasama rin sana nila tayo na rapat parusahan ng Diyos. Ngunit, napaka maawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Na kahit tinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Yeshua Masaya, kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. So lahat po na sa atin, wala tayong pagmamalaki. Lahat ng ito na sa atin ngayon, kung anumang meron tayo na biyaya na binigay ng Diyos sa atin, ito po galing sa Panginoon. So wala tayong pagmamalaki sa Diyos. So kung tayo po ay nagpapatuloy pa hanggang ngayon, sa pagkasugapa sa pera, sa pagnanakaw sa Panginoon, sa mga adultery na lahat ng mga pagsiselos, lahat ng mga pagchichismis, lahat in everything to ibig sabihin, control ka pa ni Satanas. Kasi sabi niya sa 1 John 3:8, ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampon ng dyablo. So ito po yung sabi niya, dati namuhay din kayong katulad nila, namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng lamat, at sinusunod natin ang masamang hilig ng katawan. Very lustful. Sabi niya po sa 2, namuhay kayo gaya ng mga taong makamundo, sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. So kung alam natin na nabasa natin sa salita ng Panginoon na don't worship idols, pero nagpapatuloy pa rin tayo sa sarili nating paniniwala na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Una, isa sa pamilya ko na alam niya ang salita ng Panginoon, nababasa niya ang salita ng Panginoon. Hindi ko lubos maisip at hindi ko lubos maunawaan. Bakit nagpapatuloy siya sa paggawa ng mga kasalanan ng mga ganito? I rebuke her, I always remind her. So, pag tinanong mo naman siya, gusto niya maligtas. So, kung gusto natin maligtas, gawin natin ang mga tuntunin, ang mga salita ng Panginoon. Hindi, wag mo lagi i-please ang iyong sarili dahil ito ang
hindi kinalulugdan ng Panginoon. So sayang. Sayang ang paghihirap natin dito sa lupa. Nagpapagal tayo. Araw-araw tayo dumudulog sa Panginoon. Pero behind that, ang mga pamumuhay natin ay hindi kinalulugdan ng Panginoon. Alam ng Diyos ang ating mga kainaan sa bawat isa, na hindi talaga natin kaya baguhin ang ating mga sarili. Humingi tayo sa Diyos na baguhin niya tayo. Huwag tayo magmamalaki because we are nothing. Huwag tayo magmalaki na kaya mo to. Kaya one day babaguhin din ako, Panginoon. Babaguhin tayo ng Panginoon kung sundin natin ang kalooban ng Diyos. Hindi lang sa salita, dapat may gawa. Hallelujah. So ngayon, kung meron kang pamumuhay na adultery, kung meron kang pamumuhay na greedy, ihingi mo sa Panginoon, Lord, tanggalin mo ang lahat ng ito sa akin. Tanggalin mo ang pagka-selfish ko, Panginoon. Tanggalin mo, Panginoon, ang pagka-idolatry ko, Panginoon, sa buhay ko. Gusto ko sumunod sa iyo. Gusto ko maglakad ayon sa iyong kalooban ng Diyos. Na sa pagdating mo, Panginoon, gusto ko maligtas ako, Panginoon. Tulungan mo ako. Yan ang gusto ng Panginoon, na lagi tayong dumudulog sa Kanya. Lagi tayong tumawag sa Diyos. Lalo na ngayon, ang dami nabibiktima ngayon ng COVID. So, but thanks God, na iniingatan ng Panginoon ang kanyang mga anak. Ako na lang araw-araw nasa labas. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon. Lahat ng mga tao halos kasalamuha ko araw-araw. Kanya-kanya kong nakakausap. Kanya-kanya mo kung sino-sino mga tao, hindi mo alam kung sinong kaaway mo. But salamat sa Panginoon at lagi niya tayo nililigtas. Hallelujah. Kaya mga kapatid, magbasa tayo ng salita ng Panginoon para hindi tayo maging mangmang at angal sa Kanyang presensya, sa Kanyang harapan. Amen. Kung binibigyan natin kung meron tayong pamumuhay na binibigyan natin ng halaga at what you call this, oras, na nauubos ang oras natin sa mga FB, sa mga walang kabuluhan na mga ginagawa, ilaan yung lahat ng ito sa salita ng Panginoon, na ito'y ikalalago ng iyong pananampalataya. Dahil sinabi ng Panginoon, abang may oras pa, abang buhay pa tayo, para hindi masayang ang lahat ng itong ginawa ng Panginoon, na namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, tapos inubadi, inatapong ka lang pala sa impyerno. Habag ang binigay ng Diyos sa atin para lang tayo'y maligtas. Napakabuti ng Panginoon. Mahalin natin ang Diyos higit pa sa ating mga sarili. Buong-buo natin mahalin ang Panginoon. Amen. Point number 2, receive life and salvation through the blood of Yeshua HaMashiach. In Yeshua we have redemption. Hallelujah. Through His blood. In the Bible, redemption is the price paid to set mankind free from slavery to sin. That price was the blood of Yeshua shed on the cross that cleanses us from sin. Yeshua was the sacrifice for our sins. Hallelujah! Salamat sa Diyos Ama na pinadala niyang kanyang anak. Salamat sa habag ng Panginoon na dapat tayo ay maparusahan, hindi ang kanyang anak. When I share this one, nung ginagawa ko tong ang topic na ito, una-una, siyempre yung nagpapahayag, yun ang una-una tinatamaan at nasasaktan. Kasi meron tayo, alam ng Diyos ang ating mga weakness. Alam ng Panginoon na hindi natin kaya. But I keep on praying to God na hindi masayang ang pagliligtas ng Panginoon sa atin. I always keep on praying to God, Lord, tulungan mo ko sa lahat ng mga weakness ko, sa lahat na ginagawa kong kasalanan. No one is perfect. Brother and sister, no one is perfect. But we need to rely to God time to time.
Siya lagi dapat sentro ng ating buhay para hindi tayo mawalay sa Kanya. Para yung mga kampo ng diablo, tapos lang isipan mo sa Panginoon. Minsan, hindi ka na nag-iisip na sa paligid mo. Parang laging masaya, para lagi kang peaceful. Pag lagi mo kausap, lagi ang Panginoon. But thanks God, now wherever I go, I always keep on praying to God. Tamo, ilang dilubyo na dumating sa Pilipinas, sa kung ano mga signal number 5 dyan, kahit ano pa yung nangyayari dyan sa Pilipinas. At peace ka lang. Kasi tinuturuan tayo ng Holy Spirit kung paano manalangin at dumulog sa Kanya at mag-rely sa Panginoon. Ano ba magagawa mo? May magagawa ka ba? Mapipigilan mo ba yan? Yung nangyayari ngayon? So idulog natin sa Panginoon para ingatan ang ating mga pamilya at mga kaibigan kung saan mas naroon. Maging mapanalangin tayo para hindi tayo matim ni Satanas na naghahari dito sa lupa. Maging panalangin tayo. Ang sarap kausap lagi ang Panginoon. Mas maganda hingiin natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng speaking of tongue. Lalo na pag kumakanta ka, abang naglalakad ka, kumakanta ka ng speaking of tongue. Ang saya-saya laging peaceful lang. Kahit na marami pa minsan na may mga problema pa yung mga kumpanya mo o mga sa'yo, ikaw relax ka lang. Peace lang yung mo, ang puso mo. Kasi meron kang Panginoon eh. Siya lagi nag-shield sa'yo. Ang Holy Spirit lagi nag-remind sa'yo. So, I went yesterday sa Magrudis. At tingnan mong Panginoon na, God is very jealous God. Jealous God. Bumili ako doon ng books para sa may order ang school namin ng books sa Magrudis. Alam natin yung Magrudis, lahat yung titinda ng books yan. So dahil sa kakaintay ko ng 1 oras, 4 na piraso lang na books, na naghintay ako ng 1 oras. So, abang naghihintay ako doon, dahil ang Bible ko doon naman sakyan na nagbasa na ako ng Bible, so binasa ko yung story ni Muhammad, yung sheikh dito. Habang nagbabasa ako, na wala pa nga ako na pang ilang page pa lang, na-convict na ako. So, tingnan mo, ayaw ng Panginoon na nagbabasa tayo. Tamo, basa lang yun ayaw ng Panginoon na nagbabasa tayo ng mga worldly. Gusto niya nakapokus lang tayo lagi sa mga salita niya. Tamo, God, napakaano ng Panginoon, no? Grabe yung pagmamahal niya sa atin. Sobra-sobra. Sa araw-araw nating buhay, sobra ang pagmamahal ng Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Na hindi mo ma-express sa sarili mo minsan. Napakabuti ng Diyos, praise the Lord. In 1 John 1:7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nililinis tayo ng dugo ni Yeshua na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So lalo tayo ng mga anak ng Diyos na meron na tayong liwanag at binigyan na tayo ng pangunawa ng Panginoon. So kung meron man tayong mga hidwaan, meron man tayo na hindi natin pagkakaunawaan, dapat mangibabaw lagi. Kasi lahat naman na problema, lahat naman na usapin, lahat naman ay napag-uusapan ng maayos. At lagi nangingibabaw dapat ang liwanag at ang pagmamahal ng Panginoon sa lahat ng oras. Amen? Praise the Lord. Lord, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, na tayo at nililinis tayo ng dugo ni sa lahat ng kasalanan. Kagaya niya sa pamilya, sa mag-asawa, sa magkapatid, sa kongregasyon. Lahat yan na pag-uusapan. At dapat nangibabaw dapat lagi ang liwanag ng Panginoon. Dahil mga anak na tayo ng Panginoon, hindi dapat nangingibabaw. Kung ano mang ginawa ng tao. So thanks God sa banal ng dugo ng Panginoon sa atin, na ito lagi nag-remind sa atin na magpatawad tayo lagi. Praise the Lord.
Holy Spirit, bless you, Holy Word. Hebrew 9:26-28. Dahil kung kailangan ulit-ulitin maraming beses sanang nagdusa si Yeshua mula pa nang likain ang mundo. Pero minsan lamang siya naparito sa mundo para alisin ang mga kasalanan natin sa pamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. Ginawa niya ito nitong mga huling araw. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan pagkatapos nito'y ang paghukom ng Diyos. Ganon din naman, minsan lang namatay si Yeshua na inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa kanya. So this is the verse ng pagbabalik ng Panginoon. Ito nga ang sinasabi ng Panginoon na maging matatag tayo sa ating pananampalataya, mag-abide tayo lagi tayo, hindi tayo mawalay sa kanya, mapagtiyaga tayo sa lahat ng oras. Huwag tayo sumuko. Kasi darating na siya para iligtas ang mga taong naghihintay sa kanya at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So wag nating hintayin to. Hindi pa naman darating si Panginoon. Okay lang naman yan because ang Panginoon mabagin naman. Inintindihan niya ako. Dito muna ako sa disco. Dito muna ako sa mga kaibigan ko. Tsaka na ako magbalik loob sa Panginoon. Dito muna ako sa inuman. Tsaka na ako magbalik loob sa Panginoon pag dumating na siya. At nagpapatuloy sa pangarilyo. Naintindihan ako kasi si Lord naman mabagin siya, naintindihan niya ako. Sige lang, magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Na sana hindi ka madatnan ng Panginoon pagdating niya. Kasi pag hindi ka pa nagbago at nagpapatuloy ka sa ganitong klaseng pamumuhay, dahil naman natin na hindi natin kayang baguhin ang ating puntahin. Ngayon binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magsisi sa lahat ng kasalanan natin dahil niligtas na tayo ng Panginoon. So babalik siya dahil sa mga anak niya na sumusunod sa kalooban niya. Wala na repentance, tapos na, the end na. Praise the Lord. Number 3, saved by grace from Yeshua through faith. God's grace provided righteousness for sinners. The grace of God provided what we lack righteousness. Righteousness is what gives the Holy Spirit the ability to dwell in us, a user in the transformation of salvation. And this righteousness is a gift because of grace. The grace is because of His love. God is love. God's grace is so amazing. We may have trouble believing it's true. That's where faith comes in. And so amazing, it takes faith to receive it. So, by grace lang talaga. So, by grace lang talaga. Doon tayo ay sinave ng Panginoon. So, through the Holy Spirit, kaya napakahirap talaga pag walang Holy Spirit sa buhay natin. Kasi walang nag-i-remind. Napakahirap. So, napakabuti ng Panginoon dahil sa kanyang habag, tayo naligtas. Huwag tayo magatubiling mga kapatid na magpapatuloy tayo sa mga kasalanan natin. Bumalik loob na tayo sa Panginoon before it's too late. Dahil sa habag niya tayo ay naligtas. Tulungan din natin ang ating mga sarili na magbalik loob sa Panginoon. Dapat sa gawa, hindi lang sa salita. So kung ano mga weakness natin, pinunuan lahat ng Panginoon, tinanggal niya lahat sa atin to. So kung meron man tayo na kasalanan na dapat paling isuko sa Panginoon, kneel down and repent to God. Dahil we know that ang Panginoon mahabagin at niya ay magbalik loob sa Kanya bago pa siya bumalik. In Ephesians 2:8-9,
Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kalooban ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabuti ninyong gawa. Walang may pagmalaki ang sino man. Kaya wala talaga tayong pagmalaki sa Panginoon. Naging matalino ka man, naging the best ka man sa paghahayag ng salita ng Panginoon, sa tulong ng Holy Spirit, we are nothing. Kaya wala tayong without the Holy Spirit, hindi natin ang lahat ng ito. Ephesians 1:7-9, sa pamamagitan ng dugo ni Yeshua Masaya, tinubos tayo ng ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano nais niyang matupad sa pamamagitan ni Yeshua HaMashiach. Tama, binigyan tayo ng Panginoon, no? Ng pangunawa. Binigyan niya tayo ng karunungan, pangunawa. Kaya wala maging dahilan na hindi mo maunawaan ang salita ng Panginoon. Hindi mo siguro maintindihan ang salita ng Panginoon kasi wala sa puso eh. Kung si sanguso lang. Kasi kung totoong kung totoong naunawaan mo ang salita ng Panginoon, hindi ka magpapatuloy sa ginagawa mong makamundo. Kasi andun yung conviction. Huwag mo lagi i-please ang sarili mo, huwag mo lagi i-please ang tao, i-please mo lagi ang Panginoon na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Lagi mo lagi i-please ang Panginoon. Dahil porke ba kaibigan mo siya, dahil porke ba best friend mo siya, dahil porke ba may utang na loob ka sa kanya. Tayo ang may utang na loob sa Panginoon. Niligtas niya tayo. Niligtas tayo ng Panginoon, hindi ang taong nagligtas, hindi ang kapwa mo nagligtas sa'yo. Pinili tayo ng Diyos Ama para lahat tayo ay sumunod sa Kanya. Minahal tayo ng Panginoon dahil sa Kanyang habag. Kaya wag mo lagi i-please ang sarili mo, ang mga kaibigan mo, ang pamilya mo. Unahin mo lagi ang Panginoon at isipin mo lagi ang Panginoon. Kung ito ba ang ginagawa mo ay kinalugdan ng Panginoon o hindi. Think about that. Ang kaibigan, pamilya, lahat, anak, iiwanan ka, pero ang Panginoon hindi. Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Just sa mga pagsubok sa buhay mo. Ang Panginoon nandyan lagi. Tayo lang ang lumalayo sa Panginoon. Tayo lang tumatalikod sa Panginoon. Pero alam nyo ba mga kapatid, tuwing gumagawa tayo na hindi kinalugdan ng Panginoon, ang Panginoon umiiyak. Umiiyak siya. So bago po tayo mag-conclusion, sa mga oras na ito, lalo na sa mga nakikinig na mga kapatiran na hindi pa nakatanggap sa Panginoon, na kailangan natin, lalo na sa mga kaklase ko, na thanks God na niloob din ng Panginoon na for how many years na hindi ko sila nakausap, hindi ko sila nakita, kahit ilang beses na ako umuwi sa Iloilo. So through the FB, mula nung so salamat sa buhay nila, ko sila at na-chat ko sila. So sundan nyo ko mga kapatid na hindi pa tumanggap sa Panginoon, na tanggapin natin ang Panginoon sa ating puso, napapasukin natin siya, na tayo ay sa pagdating niya ay maligtas tayo at matawag isang anak ng Diyos. Father God, I know who needs a Savior. Please forgive me. I am choosing right now
to turn away from all my sins. I believe in my heart and confess with my mouth that Yeshua Messiah is Lord. He died for me and rose again. Now to my heart, I name him as Savior. He died for me. I promise to live for Him all the days of my life. Send your Holy Spirit to be my guide. Thank you, God, for sending your Son to pay the price I own for my sins. Thank you for your grace and mercy. Let this be first day of you. Hallelujah. In Yeshua name. So, hallelujah, amen. So, napakabuti ng Panginoon sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan. So, we're going to conclusion. God originally created human as perfect. Maganda ang layunin ng Diyos sa tao. Nasira ang plano ng Diyos sa tao dahil sa kasalanan ni Adan na disobedient to God. Kaya wala nagmamahal sa Diyos kundi ang sarili niya. Kasi lahat tayo tumalikod sa Panginoon. Naglakad tayo ng sarili natin mga landas dahil binulag tayo ng dyablo sa pamagitan ng kasalanan. So dahil mahal ng Diyos ang mga nilikha niya, mga tao, pinadala niya kaisa niyang anak na nagbayad sa ating mga kasalanan. Hindi reliyon ang nagbayad ng ating kasalanan, kundi isang tao na sa katauhan ng Panginoong Yeshua Messiah. Siya mismo ang kaligtasan. He is the rock in our salvation. Dahil sa habag ng Diyos, tayo naligtas at pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. In John 3:16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa libutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinunos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. To God be the glory. So, bago nagtapos, meron po response song si Sister Corazon. So, mga kapatid, maraming salamat sa oras na ito. God bless you all. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa salita mo, Panginoon of God, na pinaalala mo muli, Panginoon, ng ang bawat sa amin. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami iniwan, Panginoon, Lord God, na sa kabila ng aming mga pagtalikod at sa aming mga kasalanan, Panginoon, Lord, tulungan mo kami na kami ay makasunod sa lahat, Panginoon. Pagin sa aming pananampalataya, O Diyos. Hayaan na mawalay kami, Panginoon, Lord God. Tulungan mo kami. Magkaroon kami ng katatagan, Panginoon, habang dito kami nabubuhay. Holy Spirit, salamat na lagi mo kami tinuturuan, napaalala sa mga salita mo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa mga kapatid sa oras na ito, na nakikinig sa oras na ito, Panginoon Lord. Isat mo ang mga salita mo sa puso at isipan na lagi magpapaalala sa kanila. Pagpalain mo sila, O Diyos. Ingatan mo sila, lalo nilang mga pamilya na layo sa amin, Panginoon Lord. Kami na dugo ayon sa iyong kalooban, Panginoon Lord. Tulungan mo kami sa lahat ng mga kahinaan namin, Panginoon. Sa pangalan ni Yeshua Messiah, Amen. God bless you all. Hallelujah.